Hey guys, welcome to my channel. So, sabi ko gagawin ko ng reaction video to bago ko makalimutan. So, pagising ko, may dumaan sa feed ko sa YouTube channel and I think this is worth sharing. So, nag-invite sila ng mga anti-gun people para magbasa ng mga facts na nag-gather nila about guns and gun control. So, tignan natin yung mga reactions ng mga anti-gun people na nagbabasa ng facts. Did you know, according to the CDC, there were roughly 38,000 gun deaths in 2016? Okay, that's a fact. Totoo naman, 38,000. 2/3 of them were suicides. So majority, 2/3 suicide. So 1/3 na lang natitira, kasama pa diyan yung mga legit na shootout, no? Okay, you be the judge. There are over 300 million guns in the United States. Mga Pinoy yun ah. So yun ang population ng United States, no? Around 300 million, 300 plus na eh. There are over 5 times more murders by knives than by rifles. Okay, ito, i-fact check nyo rin. Sige, 5 times. Mas maraming namamatay or napapatay using knives than rifles. Napakaliit ng percentage using rifles. The U.S. has the highest gun ownership rate in the world, but ranks 28th in gun murders. O, kita nyo? Doon pa lang, no? Doon sa mga nagsasabi na, sa US, napakadelikado dyan kasi daming barilan dyan, daming mass shooting dyan. Pang 28 lang ang US sa world, no? And tinry ko yung i-fact check yan, no? Tama naman. Population ng United States, almost 400 million ang baril, no? Pero ang tao mas konti, 300 million lang. So ito yung tinype ko, number of guns in the US. Almost 400 million, tas ang population 300 million. Mas maraming baril kaysa tao, mas konti ang crime. Pwede ko na sabihin konti ang crime kasi number 28 lang. Finact check ko rin yan. So, do your own research. Simple type lang naman sa internet eh. Kung napapanood nyo yung video na to, ibig sabihin may access kayo sa internet. So, ayan, no? Ayan, sinasabi. Pang 28 lang ang US. Napakalaki ng US. Napakadaming baril. Paano nangyari yon? Ha? Please explain. Sabi nga sa Bubble Gang. In gun murders. That's a rate of 2.97 deaths per 100,000 people. Okay, wala pang 3 sa 100,000 na tao. Ganon ka-konti. Siyempre, sasabihin na iba, hindi, kahit isa lang yan, madami yan. Well, statistically speaking, kahit hindi tayo statistician, napaka-negligible niyan. 2.97 deaths, wala pang 3 sa 100,000 na tao. Handguns are responsible for more than 80% of total mass shooting. Okay guys, so misconception na AR-15, weapon of war, ang ginagamit, ang paborito daw ng mga mass shooters, which is not true. No? Which is not true. Handguns ang majority. I-research nyo rin yan. Handguns. Yeah, maski siya, hindi siya makapaniwala. It just so happen, gusto lang talaga nila iba ng AR-15 dito. At sa Pilipinas, actually, binan na nga ni Duterte, di ba, ang AR-15. Ang palusot niya, Marawi, which is, hindi ko alam anong relationship ng ordinaryong legal gun owner sa Maute talaga. Between 1993 and 2003, gun ownership increased by 56%, while gun violence decreased. O, kita nyo? Nag-increase ang gun ownership. Mas maraming mga new gun owners. Naging 56% ang increase, lagpas kalahati. Pero yung gun violence, bumaba by nearly half. So, opposite ang effect. So, yan pa lang, no? Applicable din sa Pilipinas, guys, no? Pagka magkakaroon ng election, gun ownership doesn't equate to gun violence. Ito lang, this is a fact. I-research na lang din. Pero, yan, ha? By nearly half. Since 1950, nearly all mass public shootings have occurred in gun-free zones. Almost all dito sa US, guys. So doon sa hindi nakakaalam ano ang gun-free zones. Gun-free zones yung mga tinalagayan ng mga Democrats dito na bawal magdala ng barel. Ultimo police, bawal magdala ng barel. Plus may mga lugar diyan na
talagang wala kahit pulis na bantay. Ano ibig sabihin? Example, schools. Dineklara ng mga Democrats yan na gun-free zones and ayaw nila na may pulis na nagbabantay dyan. Bakit? Well, hindi natin alam bakit, pero alam naman natin, ito ang alam natin, gusto nilang tanggalin ng Second Amendment. Pero you know, if you put 1 + 1 = 2, alam na natin na gusto talaga nilang magkaroon ng reason para tanggalin ang Second Amendment. Di ba? Imaginein mo, ayaw nila sa barel, pero ini-expose nila yung mga kabataan sa mga mass murderers, sa mga kriminal, sa mga siraulo, dahil ayaw nila magpalagay ng bantay dyan. Sa Pilipinas, ultimo 7-Eleven, merong gwardiya, may sikyo na may shotgun. Bangko, dito ang bangko, walang gwardiya. School. Actually, yung mga malalaking bangko dito, yung mga talagang malalaking bangko, may gwardiya. Pero, yung nga sabi, kung babantayan natin yung mga assets natin, ba't di natin bantayan yung mga anak natin with guns? So, ibig sabihin, may political agenda talaga. Kasi ever since naman, ang plataforma ng Democrats sa US is gun control. Pero eto nyo, kita nyo dito, no, data to, gun-free zones. So, sineset up talaga nila na magkaroon ng mass shootings. Kasi, alam naman yung mass shooter, pagpunta niya sa school, nakita niya yung sign na this is a gun-free zone. Hindi na siya tutuloy. Similar with sa Pilipinas, no? Pagka sinabi bang election gun ban, yung mga criminal hindi na hindi naman sumusunod, di ba? Ang criminal, by definition, criminals don't follow the law. So, as a law-abiding gun owner dito sa US, hindi ako makapagdala ng baril sa school. Okay? Ano ibig sabihin? Kunyari, bibisitahin ko yung anak ko, dapat iwan ko yung baril ko. So, lately, nagkaroon sila ng proposal, buti dito sa Texas, hindi ko alam sa ibang states, at least allowed na kami mag-iwan ng barel sa kotse. Pwede ka hindi ka nahuhulihin, maiwan mo sa kotse. Or may barel ka, dumaan ka sa school, sa grounds nila, sa premises, okay lang yun. As long as hindi ka papasok sa building. Hindi ko lang alam sa ibang states kasi may mga cases pa na may barel yung daddy tapos ibinaba niya, dinrap off niya yung anak sa school, nahuli siya. Parang in the past may ganon. Okay? So, yan. Tuloy natin. That's crazy. Di siya From makapaniwala. 2013 to 2015, the 6 states that banned open carry actually experienced higher rates of police death. Okay, so ibig sabihin, di ba, yung sinasabing force multiplier, ayan, applicable yan sa US. Pagka yung legal citizen, legal gun owner dito, sumusunod sa batas, nakakapagdala ng batas, mas secured ang society, mas secured ang community, konti ang gulo, so safe din ang mga police. So yan, this is a data, no? Yung 6 na state daw na nagban ng open carry, may gun control, no? Mas mataas ang dami ng mga police na namamatay. So ibig sabihin, mas mataas yung crime. 86.4% of 20,000 police chiefs and sheriffs support concealed carry. Okay, so dito at least yung mga pulis dito nagso-support sila ng Second Amendment or pagsusupport sila ng gun ownership. Let me know sa Pilipinas, ganun din ba? Mga pulis ba nagso-support ng gun ownership? Ako, meron akong idea, pero let me know sa comment. Are overwhelmingly against further gun control. Those that have concealed carry permits, on average, commit less crime than police. Nagulat din siya. So, this is true hindi lang sa US, pati sa Pilipinas, guys. May statistics na, yung mga legal gun owners dyan, may mga LTAP. Mas konti ang kinukumit na crime in terms of percentage kumpara mo sa mga police. Imagine mo, mas maraming police na involved sa crime compared sa mga LTAP holders sa Pilipinas. I'm not bashing the police, pero yan lang ang facts, It's a fact. Maski tignan nyo sa balita, ang huling LTAP holder na involved sa crime, hindi pa nga violent, si Calvo, road rage pa yon. Hindi pa involved ang barilan doon, Pero yung mga police, ewan ko, every week meron.
Imagine that. Di Yeah, sila what does that mean? Di sila There is a makapaniwala. clear correlation between higher firearm ownership and reducing Okay, so may correlation statistics to. Pag mas mataas ang gun ownership, mas konti ang mga police personnel na namamatay. Ibig sabihin, mas konti ang shooting, mas konti ang barilan, mas safe. Yun na lang, no? Mas safe. Walang barilan eh. Kasi 'di ba, police ang palaging sila ang frontliners. Oh, yan, data yan sa US So meaning, mayroon tayong conclusion. Ibig sabihin, mas madami ang barel, mas marami ang legal gun owners, mas konti ang crime, mas safe, which is the opposite of the gun ban sa Pilipinas. killings. Switzerland, a nation Yan. of about 8 million, is armed with an estimated 2 million guns in circulation with limited gun legislation. Okay, imagine niyo, chinek ko yan, Switzerland ang population lang ng Switzerland, 8 million, no? Pero ang baril nila is 2 million. So, sabihin mo na 1 per person. Ha? So, parang 1/4 ng population nila may baril. Okay? So, yung isang 1/4, matatanda siguro. Yung isa pang 1/4, mga bata naman, di mo pwede magkabaril bata. And then, syempre, yung isa pang 1/4, mga babae siguro. No? We can only assume. Pero, kahit pa paano, statistically speaking, 1/4 ng population may baril. Ha? Sa Pilipinas, chinek ko na, 130 million ba ang population natin? Tapos, ang gun owners natin is around 2 million lang. 2 point something, 2.5, 2.4? Napakaliit. And yet, every time mag-election, parang ang PNP, ang efforts nila, ang resources nila nakafocus sa gun control ng mga legal gun owners. Bakit? Statistically speaking, ang 2 million out of 130 million is, nakalimutan ko na, 1 point something. 1% lang and change. 1% of the population. Switzerland's overall gun homicide rate is practically zero. O, imagine niyo. So, ibig sabihin, conclusion, mas madaming gun owners, mas safe ang society, mas ligtas. Yan, walang gun homicide Gun ownership does not correlate with the homicide. Yes. Huwag yung sabihin na naalala ko yung announcement ng pag-i-inspect, sabi ni General Fajardo, no? Ay kasi mag-i-election na, kailangan natin, inspection natin mga baril, ganyan. So, gun ownership rate does not correlate with homicide rate. You can fact check that. So, ibig sabihin, hindi porket madaming baril, magulo na, marami ng barila, magpapatayan na yung mga yan. Just check the statistics. Interesting. Hindi sila makapaniwala. I haven't. I just kind of blindly chose a side on the whole issue without really thinking about facts. Yeah. I mean, I'm going to be honest, for me, I don't really go to the main news sources. Ayan, kaya nga isa yan sa mga nami-mention ko, no? Darating yung time, hindi na tayo manonood ng mga balita sa mainstream media. Susundan na lang natin yung mga paborito nating vloggers na nagsasabi ng totoo. Alam natin nagsasabi ng totoo. Kasi makita nyo yung agenda ng mainstream media, pinipaint talaga nila na kontrabida or masamang tao ang mga gun owners or masamang tao ang gun owner, masamang bagay ang gun ownership. Hindi maganda sa society, which is the opposite ng facts. Because a lot of it's always pushed by an agenda, you know what I mean? So, to get the real facts, you always have to do more research. I mean, it definitely makes me want to do more research about everything that's happening right now with gun violence. It's interesting to act. Yeah, research guys. Pero simple type lang naman ng makikita niyo na agad kung totoo o hindi mga sinabi nila. And so forth. So with that, and let me know what you think. Do you agree or not? But regardless kung mag-agree kayo or hindi, the facts will still remain facts. Facts yan statistics yan. Hindi yung pwedeng baguhin dahil hindi, I feel na hindi safe. Hindi pwedeng baguhin yan. Yan ang data. Data yan. Hindi mo yan pwedeng baguhin Ang pwedeng magbago yung mindset mo.
no? Yung pagkakaalam mo pwede magbago kasi dati siguro hindi mo alam dahil palagi binabalita sa ano, ay mataas ang krimen, madaming barilan diyan, madaming may baril sa Amerika. Palagi ko nakikita yan sa ano, sa mga comments ng mga Pinoy ko diyan sa na kababayan ko diyan sa Pilipinas, no? Nakakatakot diyan sa Pilipinas, sa Amerika. Ang daming baril, daming barilan, daming mass shootings. Well, paano mo ipapaliwanag to ng mga ano, ang US napakadami ng baril, mas marami pang baril sa mamamayan. Actually, yung number of guns ng US parang 393 million, almost parang tatlong Pilipinas ang equivalent population, population wise. So, let me know what you think. Meron pang gusto maipagdebate sa akin about gun control. Ito, nabigyan ko na siya ng kung sino man yon na gusto maipagdebate about gun control. Research nyo muna to and then get back to me. Bye.